Alright, so eto mga madam sir, no, meron palang update live si idol bias nating si Pablo. So sa TikTok to, kung di ako nagkakamali kahapon. Okay, so panoorin natin to mga madam sir. Alam ko namang marami na rin nakapanood nito. So kahapon pa to in-upload. So matik yan. Okay. So SB19 Pablo TikTok update, no, April 22, 2025. Let's go. Basta. Orbap. Sup, Gusto ko lang i-share, naalala ko lang bigla yung sinabi sa amin, or naikwento sa amin ni Sir Gary V nung nasa isang event kami. Sabi niya, okay. Sinabi ni Gary V nung nasa event sila. So ito nga po yun, no. So kung doon nagkakamali, yung event na to is dun sa Wyatt tour nila sa Davao ba? Tama ba? Let's go. Sinabi sa amin, or naikwento sa amin ni Sir Gary V nung nasa isang event kami. Sabi niya, nagpunta siya sa isang school. Nagkaroon siya ng talk. Tapos nung tinanong niya yung mga estudyante, sabi niya, kamusta na kayo? Parang natigilan daw yung mga estudyante, tapos humagulgol daw sila. Napaisip lang ako bigla kasi sobrang dami nangyayari sa mundo, di ba? Parang ngayon pa lang, ngayong araw na to, ang dami na nangyayari, ang daming balita, ang daming... Kinamusta pa lang, magulgol na. Ano kaya ang nangyayari sa mundo, di ba? Parang ngayon pa lang, ngayong araw na to, ang dami na nangyayari, ang daming balita, ang dami kung ano-ano. Napaisip ako parang, how many times do we really check on the people around us? Parang our families, friends, yung loved ones natin, yung mga tao na talagang may pakialam sa atin, yung mga naniwala sa atin. How many times do we check up on them? Parang napaisip ako bigla. Kasi ever since napasok ako sa SP19, 2015, kami nag-start ng training. Grabe, ang tagal na. Almost 10 years. 2015? Oh, almost 10 years na nga. 2025 na. 15 kami nag-start ng training. Grabe, ang tagal na. Almost 10 years. Parang ever since nung pumasok ako sa training na yun, parang nagsuot ako ng horse blinders. Alam niyo ba yun? Yung parang may takip dito. Oo, yung diretso lang yung tingin, parang ganun. Ako sa training na yun. Parang nagsuot ako ng horse blinders. Alam niyo ba yun? Yung parang may takip dito sa side yung mata mo. Ba yung tapa-oo ba? Tama ba? Tapos dun ka lang sa direksyon na yun papunta. Siyempre, pangarap mo yun. Gusto mong makamit. Gusto mong mangyari lahat-lahat yun. Kasi pangarap mo siya eh. Parang gagawin mo lahat-lahat dun. That was 10 years ago. Kumbaga, diretso lang ang tingin. Kung may pangarap ka, kailangan mo marating. Diba? Kumbaga, kung may pangarap ka, abutin mo, pagsikapan mo, no? Para marating mo. Diba? Straight, kumbaga, diretso lang ang tingin palagi. Papunta sa goal. Diba? Ganun. Lahat yun kasi pangarap mo siya eh. Parang gagawin mo lahat-lahat doon. Yes, true. That was 10 years ago. Sabay-sabay namin siyang ginawa. Ang dami nangyari. Sumuko kami, nag-quit kami, bumalik kami. Talagang ginawa namin lahat. Pero papaisip ako parang... Sumuko, nag-quit na pero bumalik pa. Kasi may natirang Estel Ahero. Diba? Sa sobrang tindi ng pangangarap mo, sa sobrang tindi ng goal mo. Ako pa naman, hindi ako magaling mag-multitask. Kapag may isang bagay, lalo sa sayaw, nahihirapan ako kumanta at sumayo ng sabay. Kapag may ginagawa ko, gusto ko nakafocus lang ako sa isang bagay. Parang ganun yung nangyari sa akin. Ganun din yung ginawa nila actually sa Dame, no? So, kumbaga, ang sabi nila doon, no? Hindi sila komportable na may iniisip pang iba. Dapat dito lang kami nakapokus sa ginagawa namin ngayon, no? So tinapos nila yung MV, tinapos nila yung choreo. So lahat natapos yung sa dam. So ganun din narinig akong sinabi nila na ganun, no, na fokusan natin para mas madaling matapos yung isang bagay. Hindi yung, di ba, may ginagawa ka pa, may gagawin ka pa. So sinabi nga ni Pablo, hindi siya sanay na nagmo-multitask nga po. Let's go. Kung may ginagawa ko, gusto ko nakafocus lang sa isang bagay. Parang ganun yung nangyari sa amin. Ganun yung nangyari sa akin. Focus lang ako dito. To the point na parang sa sobrang paghahabol ko sa goals ko, nakalimutan ko na yung family ko, nakalimutan ko na yung friends ko, nakalimutan ko na yung dahilan kung bakit ako nag-start. Parang nag-start ako kasi syempre, bukod siya sa pangarap ko, yung pinakapangarap ko talaga yung financial security, yung security ng family ko, para makapag-provide. Pero habang tumatagal, parang naglalaho lahat. Parang habang inaabot ko yung pangarap ko, parang marami ako naiiwan na bagay na hindi ko napapansin. Pero dumating din yung point na parang lagi ako nasa studio, lagi nagpa-practice. I'm always creating para sa sarili ko. Yan, syempre para sa career. Tapos nagkaroon din kami ng sarili naming company. Yes, syempre hindi na lang sarili ko, employees. Bukod pa doon, syempre may family duties, may family responsibilities ka. Nag-aaral pa yung mga kapatid ko, yung mga ganun.
sobrang dami talaga nagsasabay-sabay. Meron pang insecurity, mga anxiety. Gagawin mo talaga lahat eh. Parang doon ka na lang magpo-focus. Kasi ayaw mo mag-fail, ayaw mo masayang lahat yung mga pinaghirapan mo. Pero yung oras kasi parang hindi ka nun hahantayin eh, yung oras. Yung oras, Uy, kahit gano'n, wala siyang parang naging emotional na si Pablo. Parang payak na siya. yung oras, Yay. Oh. kahit gano'n, wala siyang pakialam, kahit gano'n kalaki yung pangarap mo. Parang tatakbo lang siya, hindi siya magpo-post para sa'yo. Parang nagkaroon ako ng time para mag-step back din, tingnan lahat na nangyayari. Kasi yun nga, hindi na ako nakakapangamusta sa mama ko, sa family ko, sa tatay ko, yun nga. Sa sobrang busy ng taong to, talagang kumbaga masasabi natin na yung mga regular na nagagawa ng mga ordinaryong tao, 'di ba, na hindi sikat, hindi ano, 'di ba? Kumbaga yun yung hindi nagagawa. Syempre sikat ka. Ano, marami kang ginagawa eh, gumagawa ng kanta yan. Nagpo-produce ng mga instrument. Basta andun na yun, 'di ba, bilang artist, live nagpe-perform ganun, 'di ba? So gusto niya ring maranasan, kumbaga yung parang gusto niya ring maranasan yung mga nararanasan ng mga ordinaryong tao. So isa sa nakikita ko dito na 'di ba, na nakaraan may podcast sila. Yeah. Parang dito parang nagpapahiwatig na sila bawat isa, no. So this time naman eto nag-live sa TikTok si idol nating Bias Pablo. Parang nagko-connect yung naiisip ko, no. So parang iniisip ko ngayon is gusto nilang maranasan na yung nararanasan ng mga nagagawa ng mga ordinaryong tao tulad na natin, di ba? Parang ganun. So pero tingin ko naman hindi naman sila hihinto pa. Parang yun lang. So iniisip niya siguro na kailangan na kumbaga maibigay din natin yung oras natin sa iba pang gawain, sa iba pang 'di ba, bagay, 'di ba, sa pamilya na gano'n, no. O since busy nga, so hindi na nagagawa 'yon. So parang tingin ko yun yung nakikita ko lang dito na parang gusto niya na ng parang pero hindi man totally hihinto siguro. Pero sana naman wag naman agad hihinto, no. So yun, so Pab, Ako nakakapangamusta sa mama ko, sa family ko, sa tatay ko, yun nga, nagchat-chat na yung mga magulang ko, labas naman tayo. Yun pa, sabi medyo ko na. mahirap din lumabas kasi yun yung kapalit ng kapag nakikilala ka. yes, true, kasi syempre niisip mo paglabas ka ordinaryong tao ka, hindi ka papansinin na nga. Eh syempre si Pablo yan is B19 yan. Pag lumabas yan, matik dumog, 'di ba? Andun yung hindi ka makakaharap ng maayos sa family mo, kasama mo sila, pero syempre may mga fan na gustong magpa-picture, magpapirma, 'di ba? So yun, hindi niya nagagawa yung kahit magkasama sila ng family niya. Yun, so nakikita ko na parang gusto na niya. Pero sana naman wag muna, Pab. Let's go. Yun pa, medyo mahirap din lumabas kasi yun yung Yeah. kapalit ng kapag nakikilala ka, Yeah. yung privacy mo. Hindi naman sa nagre-reklamo ka, pero Oh, yun, 'di ba? Hindi naman sa nagrereklamo naman, 'di ba? wala na talaga yung total privacy kasi kilala ka ng mga tao. Siguro nung lagi ako nasa stage, lagi ako nasa studio, walang oras sa So sinabi niya nga not totally naman na nagrereklamo siya sa kung saan is na hindi na siya magkaroon ng privacy. Pero dito sinasabi na niya na parang pinahihiwatig na nga niya na halimbawa lang na hindi ako sikat, siguro 'di ba, gagawa ko yung mga nagagawa nila ng mga ordinaryong tao. So halimbawa na lang hindi ako sikat, is siguro nakakasama ko yung family ko ng tama ng 'di ba? Yun, so Pab, I gets. lagi ako nasa stage, lagi ako nasa studio, walang oras Family. sa family, nagtutour kami, pagbalik dito, gagawa na naman ng panibagong kanta. Siguro yung yung pinaka talagang nag-hit sa akin, yung time na nasa tour kami, Wyatt Tour. Nasa Davao ata kami nun. Yun, sa Davao nga. Tama nga ako kanina, sinabi ko. Nung na-receive ko yung message ng kapatid ko na parang na-stroke daw si mama. Naging sakit niya is parang nagkaroon siya ng hydrocephalus na caused by intraventricular hemorrhage. Nasa tour kami nun. Hindi ako makafocus talaga. Grabe. Gusto ko na umuwi. Gusto ko bumaba ng
nang ayoko na mag-perform. After nung concert na yun, nagpabook agad ako. So, naiwan yung SB, nagpabook agad ako ng flight pa uwi. Oh? Tapos, nakita ko yung mama ko nun. Yung parang nakakalimutan yung pangalan ng kuya ko. Tapos, hindi alam kung gagaling siya. Parang miracle talaga yung nangyari. Tapos, nandun ako sa waiting na upuan. Kasama ko yung kapatid ko, palitan kami. Pero parang tindi ng prayers ko nun. Sa lahat ng kaba ko, yun yung pinakaba na hindi ko makakalimutan. Kasi parang, alam mo yun, parang after everything that you've been doing para sa sarili mo, para sa family mo, parang mababaliwala lahat yun. Kasi wala na. Pablo, nakakadamay na. Nakakaano naman yan, nakakakilabot. Nakakayak naman, Pab. Iniisip ko na eh. at yun kasi yung pinaka dahilan kung bakit mo siya ginagawa mawawala. Parang ganun. Yung pinakadahilan kung ba't ginagawa niya yung pangarap niya, syempre yun yung para sa pamilya. Ginagawa ko to para sa pamilya ko, ginagawa ko to para sa mama ko, 'di ba? Sa mama ni Pab, sabi. Tapos yung dahilan yung dahilan ng pinagagawa niya ngayon na ganito is mawawala rin pala is para saan pa? Para ituloy, parang ganun yung iniisip ni Pablo, no? Yung pinaka dahilan kung bakit mo siya ginagawa mawawala. Parang ganun. Parang malaking dagok talaga sa akin yun na parang walang dahilan, walang rason, walang silbi lahat ng mangyayari kahit maarating namin yung tuktok. Kung yung mga bagay na yun hindi ko masishare dun sa mga tao Tama. Dahilan kung bakit ko siya ginawa in the first place. So, ayun, parang after that incident, ginagawa ko yung best ko. Ginagawa ko yung best ko para maging present sa mga kapatid ko, sa friends, family, ganyan. Medyo mahirap kasi sobrang sabay-sabay na yung mga responsibilities. As much as possible kapag may extra oras, saray bumisita, pauwi ng Cavite, ganyan. Mag-chat, ganyan. Yung importance ng oras, yung pangangamusta. Tinatry ko maging present sa lahat ng bagay. Kasi yung oras, KJ yan eh. Hindi yan sasakyan yung trip mo. Hindi yan titigil sa'yo. Hindi yan titigil para sa'yo kahit gaano kalaki yung pangarap mo. Kahit anong mangyari. Walang time purse. Kaya tinatry ko maging present. Hindi mo na kasi may babalik yan eh. Kahit gaano ka bright yung ilaw, didilim din lahat. Magdidilim. Lalim naman ng Pab. Kahit gaano ka bright, kahit kaluwanag yung ilaw, magdidilim pag... Kahit gaano ka bright yung ilaw, didilim din lahat. Magdidilim. Siguro hindi ko makakalimutan. Parang every time na nagpa-perform ako, meron pa rin yung ganong feeling. Iba eh, parang hindi na siya kaba ng stage or pagpa-perform lang. Kasama na yung mga experience na yun. Don't get me wrong, parang syempre nangangarap pa rin ako ng mataas. Pero tayo ko lang sigurong tinatandaan or hindi ko kinakalimutan na may mas mahalagang bagay. Yeah. Yun yung irony ng pag-chase ng dream. Pero yun, huwag niyong kakalimutan. Kamusta? 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 Okay lang, Pab. Ikaw, kamusta? So, yun, no? Nag-share lang si bias nating Pablo. Ayun, so, like, parang emotional na Pablo na naman yung napanood natin, no, sa ngayon, no? So malalim, no, yung mga mensahe ang masasabi natin about family, no, about family yung pinakang punto dito, yung mga message ni Pablo. So paano nga kung hindi ka sikat, so siguro nakakasama ng tamang oras, di ba, araw, lahat ng bagay nagagawa mo na sa ordinaryong tao. So sinabi naman niya hindi siya nagrereklamo. So sinasabi niya lang to na talagang parang paano kung yung lahat ng, di ba, yung lahat ng dahilan kung ba't mo ginagawa yung pangarap mo is mawawala.
So, nagtugma-tugma dun sa napanood kong podcast sa Spotify nilang 5. So, hindi ko alam kung may naiisip na ako, pero sana hindi naman ganun na talagang tototohanin yung nasa podcast nilang 5. So, yun Pab, kung kamustahin mo ako, okay lang ako. Medyo may pinagadaan ng konti, pero okay pa rin to. Laban lang tayo sa hamon ng buhay. So, Pablo, ayan, so, salute sa'yo palagi. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to for today, no. So, kita-kits po tayo sa mga susunod na video. So, once again, Dogs GTV, peace, I'm out. Yeah.